Sa balitang pampalakasan, Di Guzman, Belen, di pinayagang maglaro sa PVL on tour. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ikinabahali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang datos na pabata ng pabata ang mga Pinoy na tinatamaan ng sakit sa bato o chronic kidney disease o CKD sa kanyang pagbisita sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa paglulunsad ng mga bagong benepisyo ng PhilHealth para sa mga may sakit sa bato. Personal na nakita ng Pangulo ang isang bata na dinadialysis sa NKTI. Bunsod nito, iniutos ng Pangulo sa Department of Health na gumawa ng programa para pigilan ang pagdami ng bilang ng mga Pilipino na nagkakaroon ng chronic kidney disease. Paliwanag naman ni Health Secretary Ted Herbosa, karamihan na pinagmulan ng CKD ay dahil sa diabetes at hypertension. Naalarma rin anya ang Pangulo dahil posibleng dahil sa mataas na sugar content ng ating mga kinakain, kaya utos niya na gawan ng paraan para mabawasan ito. Sa kaugnay na balita, pinalawak na ng PhilHealth ang kanilang benefit package para sa mga kidney transplant patients. Ayon sa PhilHealth, umaabot na ngayon sa hanggang 2.1 million pesos ang benefit package kada transplant mula sa 600,000 pesos lamang. Bukod pa rito, ang pinalawak din na suporta para sa dialysis at maintenance care ng mga pasyente. Inanunsyo rin ng mga opisyal ng PhilHealth ang nationwide implementation ng Enhanced Benefit Package para sa adult at pediatric post-kidney transplant patients. Tinukoy rin nila ang patuloy na rollout ng kanilang konsulta program na nag-aalok ng libreng medical consultations, laboratory tests at mga gamot sa mga paaralan at komunidad. Ito naman ay bad news, napakabigat. May dagdag problema na naman na gastusin ang kakaharapin ng mga motorista sa susunod na linggo. Ito ay dahil at ratsada ang all-time big-time oil price hike. Tinatayang nasa 2.50 o 2 piso 50 sentimo hanggang 3 piso ang taas presyo ng gasolina kada litro, 4 na piso at 30 sentimo hanggang 4 na piso 80 sentimo kada litro sa diesel at nasa 4 na piso 25 sentimo hanggang 4 na piso 40 sentimo kada litro sa presyo naman ng kerosene. Sinasabing ang big time oil price hike ay dulot ng 4 na araw na trading sa MOPS of Mine of Platts, Singapore nang magkaroon ng mataas na major oil price shock, sanhi ng kaguluhan sa Israel at Iran na nagbunsod ng critical global shipping passage. Tuwing Martes, ipinapatupad ang oil price adjustment. Samantala, gumulong na ang panibagong balasahan sa gobyerno. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw ng ilang opisyal ng gobyerno matapos ang paghahain nila ng courtesy resignation. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacanang na kabilang sa tinanggap ang courtesy resignation sina PLLO Presidential Advisor on Legislative Affairs Mark Leandro Mendoza, Presidential Advisor on Military Police Affairs Roman Felix at PNOC Renewables Corporation President and CEO John Arenas. Habang mananatili naman sa pwesto sina GSIS President and General Manager Jose Arnulfo Veloso.
Land Bank of the Philippines President and CEO Lynette Ortiz, Development Bank of the Philippines President and CEO Michael De Jesus, National Irrigation Administration Administrator Eduardo Eddie Guillen, PCSO General Manager Melgidas Robles at PhilHealth Acting President and CEO Edwin Mercado. Sinabi ni Castro na ang pagtanggap ng courtesy resignation at na-retain sa pwesto ay patunay lang na patuloy ang evaluation ng bawat pagtatrabaho ng mga head agencies o heads ng mga agency at ibang leaders na dapat pagkatiwalaan ng Pangulo. Dumako naman tayo sa balitang lokal. Taos-pusong nakiramay ang lahat ng bumubuo ng League of Municipalities of the Philippines Pangasinan Chapter sa pamumuno ni Lingayen Mayor Leopoldo Batawil sa naulilang mga kaanak ng nasawing magkakapamilya sa isang sunog na naganap sa bayan ng Posurubio kamakailan. Personal na dinalaw ni Mayor Batawil kasama si Posurubio Mayor Kelvin Chan ang burol ng mag-anak at personal namang ipinaabot ang tulong pinansyal sa mga magulang ng mga ito mula sa LMP Pangasinan Chapter at maging ilang relief packs mula naman sa LGU Lingayen. Dinalaw din ng alkalde ang site kung saan naganap ang sunog at nagpaabot din ng relief pack sa pamilya ng mga nadamay sa naganap na insidente. Pakikiramay naman ang ipinaabot ng mga opisyal ng LMP Pangasinan Chapter sa lahat ng mga apektado at panalangin upang agad makabangon ang mga ito sa mapait na trahedya. Samantala, alinsunod sa direktiba ni Governor Ramon Gica III na marisulba ang pagbaha sa Capitol Complex, puspusan ang paglilinis ng Provincial Engineering Office sa mga drainage canal. Sinimula ng paglilinis noong June 9 at inaasahang matatapos sa June 30. Ayon kay Pangasinan Provincial Engineer Amadeo Veras, bukod sa drainage canal cleanup, sinimulan na rin ang construction ng drainage system sa Capitol Complex. Malaki ang maitutulong ng nasabing inisyatiba para sa mga empleyado at para sa mas maayos na mapagsilbihan ang mga nagtutungo sa Kapitolyo. Dumako naman tayo sa balitang pampalakasan. Kaagad makakasagupa ng cream line Kaagad makakasagupan ng Creamline ang Capital One Solar Energy sa paghataw ng 2025 Premier Volleyball League on tour sa Vigan, Ilocos Sur sa Linggo. Magtutuos ang Cool Smashers at Solar Spikers alas 6:30 ng gabi matapos ang bagaan ng Signal HD Spikers at Akari Chargers alas 4 ng hapon. Ngunit hindi makikita sa aksyon para sa Creamline ang nagbabalik na si veteran setter Gia de Guzman at 3-time UAAP MVP at 2025 PVL Draft No. 1 overall pick Bella Belen sa panig naman ng Capital One. Hindi sila pinayagan ni Brazilian coach George Sousa de Brito at ang hindi lang sina de Guzman at Belen kundi ang mga miyembro ng Alas Pilipinas na maglaro sa PVL on tour. Mananatili sina de Guzman at Belen sa national team mula Mayo 15 hanggang Oktubre 15 kung saan lalahok ang mga international tournaments bilang paghahanda sa 33rd Southeast Asian Games na gaganapin sa bansang Thailand sa buwan ng Disyembre. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po kayo sa buwan ng Marso na sa gaganapin pong
100 Islands Festival na magsisimula po itong March 7 hanggang katapusan. Sana po magkita po tayo dito sa lungsod ng Alaminos, makasama kayo, mag-enjoy dahil marami po kami mga programa at events na lahat po ay magsasaya. Come here in Alaminos and experience the culture and of course, ang aming ipinagmamalaking 100 Islands National Park. So muli, sama-sama po tayo mag-enjoy dito sa Alaminos City. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIC. Muli isang napakagandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Sa pangalawang bahagi ng Todo Balita, ang oras na po natin alas 5:30 ng umaga. Kasama niyo pa rin Liway Manantani Paragiren. Araw na po ng Sabado, last 2 weekends ng buwan ng June. Dahil ang susunod na Sabado ay 28 na po yun, tapos July na. Ganyan lang po kabilis ang panahon mga kaibigan. Pero yung bad news po na binasa natin kanina, oil price hike ang taas. Ang taas, napakataas mga kaibigan. Yan na, mararamdaman na yung effect ng kaguluhan doon sa Middle East. Asa na yon? Hanapin ko nga ulit at ulitin natin. Ayan, panibagong pagtataas ng presyo ng gasolina. Magte-take effect po yan sa magte-take effect yan sa Martes. Samantala gaganapin naman ngayong umaga, ito naman activity affair ng Inner Wheel Clubs of the Philippines District 379 headed by District Chairman Vian Venice Chua Armas. Ayan, mamaya ngayong umaga gaganapin ang isang malaking event. Nagtago na yung yung binasa kong balita kanina, yung oil price hike. Pero ang taas po nun, ang taas. At saka ito, yung balita rin natin kanina, na pabata ang tinatamaan ng chronic kidney disease. Na nagre-resulta naman sa, syempre, ang hirap po nito, pabataan like before, kumbaga yung age bracket, nasa mga adults na eh. At saka nakikita na ngayon, merong mga bata nagdadialysis.
Samantala, good morning kay Kagawad Leo Quaton at kanyang mga kasamahan dyan sa kanilang Eagles. Nagkaroon din yata sila ng induction program at turnover ceremonies. Yung ibang mga newly elected officials, tapos na yung kanilang mga oath-taking. Pero next week, inaasahan po yan, sunod-sunod na. Yung mga lugar kung saan mag-take oath, oath-taking, tama, oath-taking, hindi proclamation. Oath-taking, susumpa na sa kanilang magiging responsibilidad ang mga muling uupo at bagong mga halal na mga opisyal na uupo sa July 1. Dahil ang termino ng mga kasalukuyang mga officials ay hanggang hanggang sa June 30. And as usual, ang haharapin po ng mga uupo at muling uupo ng mga opisyales ay etong rainy season. Although nararamdaman po natin hindi pa gaano ang pagbuhos ng ulan at saka yung bagyo ay chill-chill lang siya. Ayan, pagdating po ng July, August, September, yan na po talaga yung panahon ng tag-ulan. Samantala mamaya mga kaibigan, ipaparinig ko po sa inyo yung aming interview sa Regional Director Vice President for Region 1 ng PhilHealth. Kaugnay naman ng nitong puspusang ginagawa nila, kampanya para sa konsulta at patungkol naman kung ano yung kanilang komento sa G-Consulta program ng provincial government ng Pangasinan. Pero sa kanilang report ay talagang napakataas ang enrollment dito sa lalawigan ng Pangasinan as compared sa ibang mga lalawigan dahil naman sa naging programa na ginawa, inumpisang inimplement ng provincial government. Samantala dun sa bayan po ng Bayambang, eto po nagpasa ang Sangguniang Bayan ng Resolution number 198, instrumento laban sa pagsangla ng 4-piece cash cards. Ayon po dito sa balita, matapos ang pagsasagawa ng pampublikong pagdinig, pinagtibay na ng Sangguniang Bayan ng Bayambang ang isang pagpupulong na ginanap noong May 19, 2025 at pong Resolution number 198 na naglalayong bigyan proteksyon ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece mula sa mapagsamantalang gawain na pagsasangla ng kanilang mga cash card, identification card, and oath of commitment. Pero ito kasi, it's a chicken and egg. Pero more on yung cause and effect. Ang cause kasi, ang unang gumagawa kasi yung mga may hawak ng 4-piece card. Ayan, lalapit sila sa mga taong tumatanggap at sanlaan ng mga 4-piece. Actually, hindi po bago itong problema na to, nabubulol po tayo. Problema na to, nung bago-bago pa lang ma-implement ang 4-piece program. Alam po natin, there was a wife ng isang mayor po noon. Sinabihan din siya ng PhilHealth na mali yung kanyang ginagawa. Siya yung sanlaan ng mga 4-piece cards. Syempre, nakarating din sa PhilHealth dahil sino bang magsusumbong o sinong magkukwente? Yung mga 4-piece members din. Sasanla po nila yung card. Syempre, pag sinanla mo, may bawas na yon. Pag ikaw nag-withdraw, palagay ko pati PIN ay sasabihin doon sa tao na tumanggap ng kanilang 4-piece card. Pero dito sa Bayambang, parang na to mabigat na aksyon na to dahil ibig sabihin ba malala ang problema ng ganito pagsasanla ng 4-piece card sa mga tao. Magkano lang naman actually kung titingnan po natin yung kanilang natatanggap. Kaya lang kasi yung iba
bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Yung iba kasi parang dumidepende na doon sa kanilang tinatanggap mula sa gobyerno. Buti sana kung totally ito ay nagagamit para sa kapakanan ng kanilang mga anak, para sa kanilang. Kasi kailangan dyan, regular ang check-up ng yung bata, pumapasok sa paaralan, may pinapapirma po sa principal. Pero meron, ang dami po kasing news na nababasa po natin, true to life stories, na bagamat 4Ps beneficiary yung kanilang pamilya, maraming mga estudyante pa rin na anak ng nasa pamilyang may, covered ng 4Ps, hirap na hirap sa kanyang pagpasok sa paaralan, walang baon, walang pagkain, etc. Dahil yung tinatanggap nila sa 4Ps, yung magulang, ginagamit sa iba. Joke man, joke, di ba? Sinasabi, ayan, tatanggap na sila ng 4Ps, magpaparebound na si nanay. Pero sa iba, totoo kasi yung kwento na yun, na more nagagamit yun sa pampaganda ni nanay o kaya sa bisyo ng magulang, bisyo ng tatay. Marami namang mga success stories na kung ano man yung kanilang natatanggap sa 4Ps, yung magulang, ini-invest nila. Saan? Sila ay nagninegosyo, naglalako, nagkakaroon ng maliit na sari-sari store. Para yung kanilang natatanggap sa 4Ps ay, kumbaga, mga nganak, lalaki, magkakaroon ng interest o magkakaroon ng kikita, kumbaga. Pero doon sa bayan ng Bayambang, I think ito yung first na lokalidad dito sa Pangasinan, if not the whole country, na kung saan desperation na to desperate ang lokal na pamahalaan, siguro sa dami ng balita na ang dami nagsasanla ng kanilang 4Ps. Ayan, ang Sangguniang Bayan nagpasa ng Resolution number 198, instrumento laban sa pagsangla ng 4Ps cash cards. Ayan, sa susunod tignan po natin kung ano yung mga nakasaad doon, kung ano yung aksyon laban sa mga tumatanggap ng 4Ps cards. Kasi definitely ito may mga penalties to Pero hanapin po natin maya-maya o sa mga susunod na araw babahagi po natin kung ano ang laman o kabuuan ng nasabing resolusyon. Pero mukhang mabubuksan ko ngayon. Ang pagsangla ng mga cash card at iba pang kaugnay na dokumento ay sumisira sa layunin ng programa na nagkukulong sa mga benepisyaryo sa isang siklo ng pagkakautang at pagdepende sa pagtibay ng Resolution number 198. Ayan na, ito na yung explanation ng nasabing resolusyon. Ang pagsasanla ng mga cash card at iba pang kaugnay na dokumento ay sumisira sa layunin ng programa na nagkukulong sa mga benepisyaryo sa isang siklo ng pagkautang at pagdepende. Sa pagkakapagtibay ng Resolution number 198 dyan sa bayan ng Bayambang, pinapatatag ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang kanilang dedikasyon sa rebolusyon laban sa kahirapan ng bayan. Nagbibigay ito ng kapangyarihan sa mga lokal na otoridad na sugpuin ang mga individual at negosyo na sangkot sa mga ipinagbabawal na aktibidad at tiyakin na maipapatupad ang mga nararapat na parusa ayon sa itinadhana ng Provincial Ordinance number 331-2024. Ang mapagpasyang aksyon na ito ng Sangguniang Bayan na isang patunay na sa pangako ng Bayambang sa mabuting pamamahala at aktibo nitong pakikilahok sa paglaban sa kahirapan. Ito ay nagsisilbing matinding paalala na ang sama-samang pagsisikap at mahigpit na pagpapatupad ay mahalaga sa paglilikha ng mas makatarungan at pantay na lipunan. Tapos naka-attach dito yung resolution. Yan, more on that sa mga susunod na araw. Sabi ko nga, itong usapin na to ay hindi bago dahil nung bago pa lang na ipinapatupad itong 4Ps, marami pong meron isang bayan dito sa Pangasinan. Ang daming yung mga beneficiaries sinasangla nila yung kanilang card.
at ang sanglaan asawa ng isang mayor noon. Pero I think na-stop din yon dahil pinaalalahanan, kinausap ng PhilHealth, mga representatives yung nasabing ginang patungkol sa kanyang ginagawa. Yan na isang lakas sabayan nyo ng pagtatrabaho para naman may pantawid lang yun hindi naman yun ang pensyon na kung saan ikabubuhay ng marangya, kumbaga, ng mga beneficiaries. Pero yung oras po natin, mga kaibigan, alas 5:43 na ng umaga. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIZ. Okay, nagpapatuloy po tayo sa ating Todo Balita. Belated happy birthday sa kay Mayor Julia Risuello ng lungsod ng San Carlos. Kahapon po yon. Kay former Governor Amado Espino Jr. Kasabay din po kahapon yon. At sa iba pang nag-celebrate ng kanilang mga kaarawan kahapon. Samantala, binabati rin natin ng good morning si Sir Roberto Nimer, si Cecilia Morante, kay Yayoyoko Batutay, kay Ernesto Musada. Magandang umaga po sa inyo. Akin pong ipaparinig sa inyo yung bahagi lang po ito kasi medyo mahaba yung interview. Interview kay Region 1, PhilHealth Region 1 Vice President Dennis Andre. Pagkatapos po ng unang bahagi ng kanilang programa na ginanap sa sa Manor Hotel sa Calasiao. Nagkaroon din pala ng launching ng PhilHealth outpatient benefits, pero ito may imbitasyon din sila, kaya lang sa yon ginanap sa Ilocos Training and Regional Medical Center na nasa San Fernando City, La Union. So yung okasyon na kung saan andon yung presidente ng PhilHealth at yung regional director, ito po yung Province of Pangasinan and the PhilHealth Pangasinan Referral Network Collaboration Meeting. So pakinggan po natin si Regional Director Andre sa panayam po ng mga local media patungkol nga dito sa konsulta program ng PhilHealth.
Malaking tulong itong ginawa ng province of Pangasinan, no, sa ginawa nilang Gikonsulta. Dahil yung Gikonsulta, nag-allocate ng sariling budget ang province. Kaklaruin ko ulit, no, naging issue ho yan during elections na parang nanggagaling sa 1,700 namin na ibinabayad for every member enrolled. But truth to tell, up to this time, wala pa ho kahit isang piso na naibabayad ang PhilHealth direct to Pangasinan Province. Wala pa pong binabayad ng PhilHealth ni piso. So, ang pagtrato ko po niyan, sa 300 pesos, malaki pong, sabi ko nga, malaking bagay, malaking tulong dahil pinopromote nila ang programa namin na kung kami on our own, hindi namin kayang i-capture yung 1.4 million in just a year. No? So that's why we have partnered with the province because Consulta is actually a program that's open to both public and private. But we opted to promote it with provincial governments, and this is not only true in Pangasinan, this is also true in La Union and Ilocos Sur and Ilocos Norte. 100% of public facilities, all district hospitals, in the case of Pangasinan, 14 district hospitals, and 100% of rural health units. So that involves all municipal health officers of the entire Pangasinan, regardless of political alignment. So, yun nga gusto kong i-emphasize that health and PhilHealth is beyond politics. It is not a commodity of politics. No. So, in fact, kinausap ako ng iba na MHOs, bakit naka-hold yung payments? I had to decide to hold the payments during the election period para hindi ginagamit na election issue. Because PhilHealth is apolitical. No, kung sino man ang governor na nakaupo dyan, kahit sino man ang governor or mayor na umupo, PhilHealth will still be dealing with them. LGUs are our partners. And as if you were here earlier, sabi ko nga, yung nasa Davao kami, no, we've been used to partnering with provincial governments, in fact, the governors. At sila ang papatupad. No? Nung time na yun, sila nag-enroll ng mga indigents nila, no? Para 500 pesos nga lang per family noon. Pero they made it work. Medyo ito talaga, no? Dahil 1,700, pinagkakaguluhan talaga ito. Dahil malaki na eh. Multiply that by the number of individuals who are enrolled. Malaki na po. Pero kaya rin namin kinakausap ang provincial governments para masigurado na ang pera, despite the amount, no, na malaki, ma-manage. Dahil malaki pakinggan kung 1 bilyon, 2 bilyon. Lalo na kung 3 bilyon na, parang baka para sa iba, nakakasilaw na yan. Pero kulang pa po yan kung hindi natin properly i-manage. That's why it has to be coursed through. That's why I'm pushing for policies to be crafted to support the Pangasinan business model. And we hopefully can adapt it for the rest of the country. Wise use of government resources. Oh yes, that's true. Oh well, it's probably... How many? At aling probinsya ang pinili? I have yet to look into the figures kung saan, no? But my best bet is since pinakamalaki ang population ng Pangasinan, if you're talking of Region 1, then most probably Pangasinan. But the total, imagine, for last year, it's 250,000 patients for this. Region 1 yan. Region 1 yan. Diba? If it's 50%, that's 125,000.
Diba, by way of estimation lang. And malaki po. That's why there's a need to start a lifestyle campaign. Hindi na ito. This is already almost a public health issue already. Diba? Because when it actually progresses to a patient needing to have a kidney transplant, it's going to cost them more than that. After kidney transplant, anti-rejection drugs. No? Meron akong driver dati sa Davao. Total kidney failure. No? Kailangan niya ng Okay, so yan po ang director ng Region 1 ng PhilHealth. Yun nga, sabi nga po nila, magandang programa, maganda itong inisyatibong ginawa ng probinsya ng Pangasinan dahil marami po ang nai-enroll. Ang ginawa po ng lalawigan ng Pangasinan dahil nakita po nila, pareho po yan eh. Una, kukunti yung nagpapa-enroll sa e-consulta program ng PhilHealth. Pangalawa, ay makikinabang ang probinsya ang kanyang health program sa benefits na matatanggap. Pero ang ulit-ulit na sinabi po noon at sinasabi rin ng PhilHealth na wala namang cash na pupunta sa isang individual o sa isang opisyal. Yung kung ano man yung benefit package na makukuha out of dun sa pa-lab test consultation ng mga pasyente ay pupunta sa health program ng probinsya. At in-emphasize po ng presidente po ng PhilHealth na hindi lang po ito para sa Pangasinan, kundi sa lahat ng LGU partners, etc. Yung programang tulad nito, yung benefits, yung matatanggap nila sa PhilHealth, isa lang ang pwedeng paggamitan, patungkol lang sa kalusugan. So pagkatapos ng event sa Pangasinan, tumulak sila sa La Union para naman sa launching ng PhilHealth Outpatient Benefit Package. At ang isa pang paraan na ginagawa po ng kampanya ng PhilHealth para mas marami pa ang ma-encourage dun sa consulta program. Ito ay preventive consultation, hindi po hospitalization. Ibang coverage po yun. Pero una, bago ka maka-register, maka-enroll sa konsulta, kailangan member ka na ng PhilHealth. So kaigihan dito sa programa ng provincial government through the initiative ni Governor Gico sa tulong naman ng Sangguniang Palalawigan headed by Vice Governor Mark D. Guzman Lambino ay shoulder na ng kung ano man yung babayaran para ma-member ang isang Pangasinense sa PhilHealth through the G-Consulta program, provincial government na mag-shoulder nun. So ito, launching ng PhilHealth Outpatient Benefit Package at nakipag-tie up na rin sila sa Department of Education para naman sa mga estudyante. Sa buong Pilipinas, ang sabi po sabi ng PhilHealth, parang merong 4 lang o 5 na paaralan na pwedeng i-accredit yung kanilang clinic. Pwedeng i-accredit ng PhilHealth. So more on that, mga kaibigan, sa mga susunod na araw. So araw ng Sabado, ano po ngayon? Pangalan nito, it's weekend. Maganda ang lagay ng panahon. Hindi lang po natin alam mamayang hapon kung uulan ba o hindi. Inuhulaan na lang natin o kaya inaantay yung mangyayari dahil parang kahapon hindi siya umulan. At least dito sa ilang bahagi ng Dagupan. Ito, balita sa ibang bansa. Telegram founder with over 100 children reveals how much of his 13 billion fortune they'll get. At least i-recognize niya bawat anak niya. Mukhang ni-recognize niya lahat. Ay meron silang matatanggap na mana. Laki nun, ano?
Pasukan, yung iba na hindi pa nakakabili ng kanilang mga shoes, ingat-ingat lang sa mga nag-order online. Baka mamaya, ang ganda-ganda yung nakapost. Pagdating sa inyo, ay hindi nyo maintindihan yung itsura. Hindi niya kamukha yung in-order nyo online. Good morning kay Rafael Acosta Mangalyag. Good morning po sa inyo. Ganon din kay Lynn Coronel, kay Ernesto Mosada, Randy Manawis at sa iba pa na nakatutok sa ating Todo Balita sa pamamagitan ng kanilang mga radyo sa bahay, radyo sa kanilang masasakyan. Isang magandang umaga and happy weekend po at mag-ingat po palagi sa pagdadrive. Ulitin ko lang po yung panawagan ng ng LTO Dagupan sa pamamagitan ni Sir Romel Dawaton. Kahit even on Saturdays, parang ngayon bukas po yung kanilang opisina, but I think dedicated po sa sa registration, pagkuha ng plaka para sa mga motorcycle. Ulit-ulit po yung panawagan ng Land Transportation Office, parehistro ang inyong mga sasakyan, yung mga motor, kumuha kayo ng mga plaka, kailangan may driver's license, kasi baka itong August matutuloy na yung implementation ng LTO ng no plate, no travel. At saka yung palit plaka. Dahil sa may direktiba ang DOTR po yata sa LTO kaugnay sa palitan, dapat mapalitan yung na-issue, na ibigay na sa may-ari ng motorsiklo, ito yung 7-digit na plaka into 6-digit na plaka. Lihiti mo yung 7-digit, pero ewan ko ba, bakit biglang may bago na naman na papalitan nila yung 7-digit into 6-digit. Doble Doble gastos. Although yung pagpalit, hindi magbabayad yung may-ari ng motorsiklo. So kahapon sa city anniversary ng Dagupan, agaw na Dagupan, nagkaroon ng mass tree planting dun sa may bahagi ng Tondaligan, bahagi ng clear out na na dump site. So marami yung nag-participate, sila ay nagtanim ng yung mga itinanim nila. Merong buko, merong nyug, coconut, at merong ibang klase yata ng trees na kanilang itinanim. At marami po yung sumali umattend sa nasabing tree planting activity na bahagi ng selebrasyon ng Agaw na Pangasinan. Good morning din po kay Manuel Zambrano. Kumusta po kayo? Kay Preciosa de la Cruz at sa iba pa. Okay, tayo po ay magpapaalam na. Tayo po ay muling magkakasama-sama Lunes hanggang Sabado, alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. At sa ngalan po ng aking partner, si Kaaron Susan Yadaw, at sa technical, si Kaaron Edwin Inong. Ako po si Liway Manantani Paragire, nagsasabi po sa inyo na happy weekend at isang magandang umaga po sa inyong lahat. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo